Una sa ating mga balita, mas maraming oportunidad na trabaho ang maiuwi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino mula sa kanyang state visit sa Japan. Kasunod yan ang bilyong-bilyong pisong investment pledges na nahakot ng Pangulo mula sa malalaking kumpanya sa Tokyo. Ilang kasunduan din ang nilagdaan na magpapatibay pa sa ugnayan ng dalawang bansa. Nakatutok si Eugene Fernandez. Nasa mahigit 200 bilyong pisong investment pledges ang maiuwi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa kanyang state visit sa Japan. Inaasahang makalilika ito ng 10,000 hanggang 24,000 na mga trabaho para sa mga Pilipino. Ito ay matapos pangunahan ng Pangulo ang isang high-level roundtable discussion kasama ang top Japanese business executives para makahikayat ng mas maraming pamumuhunan sa Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na nakakuha ng investment commitments, ang electronics, semiconductors, digital services, renewable energy at infrastructure. As we mark 70 years of the normalization of our diplomatic relations, we are no longer simply commemorating history. We are entering a new chapter. A chapter defined not only by friendship but by deeper integration, shared growth, and a common belief in the future. Sa pakikipagpulong sa mga Japanese business leaders, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng mas matatag na ugnayan sa kalakalan at turismo. In this sense, trade and tourism are not supporting sectors. They are core drivers of economic expansion in the Philippines as we move forward. To our Japanese partners, many of you have been with us for decades. You did not wait for certainty, you helped create it. You did not wait for perfection. You invested in potential. And we will honor that trust. We will continue to strengthen our economy, improve our systems, and build an environment where your investment do not just enter the Philippines, but grow, succeed, and endure in the Philippines. Pinasalamatan din ng Pangulo ang Toyota, Mitsubishi Corporation at Fast Retailing sa patuloy na pagtitiwala sa ekonomiya ng Pilipinas. Samantala, 3 kasunduan ang nilagdaan para sa smart cities, digital services at financial technology projects. Kabilang dito ang Intelligent City Project sa Makati sa pagitan ng Ayala Corporation, Globe Telecom at KDDI Corporation. Layunin ng proyekto na gamitin ng Artificial Intelligence, Internet of Things o IoT at Advanced Telecommunications upang mapabuti ang transportasyon, energy management at digital city services. May kasunduan din para palawakin ang digital services ng GCash, kabilang ang online payments, lending services, investment products at cybersecurity. But today, I want to say this clearly. You are no longer just investors in our economy. You are the builders of our economy. Across infrastructure, manufacturing, energy, mobility, logistics, digital transformation, trade, tourism, and services, Japanese enterprise has become deeply embedded in the Philippine development journey. Sa State Banquet sa Imperial Palace, pinagtibay rin ang matatag na ugnayan ng Pilipinas sa Japan. Ayon sa Pangulo, hindi lang pagkakaibigan ang namamagitan sa dalawang bansa, kundi matatag na partnership para sa pangmatagalang pag-unlad at katatagan ng rehiyon. Eugene Fernandez, IBC News.